Hi guys, my name is Ariel Jandasana. Nandito tayo sa video na to para sa 8 best group policy settings for administrative. If gusto mo ma-lockdown yung system mo, ito yung best way para magawa yan. So baga tayo pumunta, click mo lang yung Windows key, then R. Mapupunta ka sa CMD, then click mo lang yung gpedit.msc, and then okay. Ngayon, mapupunta na tayo sa local group policy editor. So ngayon, sa unang gagawin natin yung prohibit access to control panel. So, kunyari ayaw mo yung paggamit yung control panel mo, ayaw mo pa access sa computer na access ng system administrator mo, punta ka lang ng users, administrative templates, control panel, and then makikita mo dito yung prohibit access to control panel and PC settings. So dito may nakalagay siya dito ng help. Yan ang description dito. Makikita mo yan dito sa sabi dito, user cannot start control panel or PC settings or run any of their items. So this settings removes control panel from the start screen, File Explorer. Ganun din sa sa PIPC remove settings from the start screen. So if pag in-enable mo tapos parang mawawalan sila ng access dun, parang hindi lalabas sa kanila, or pag tinry nilang i-access yung control panel may lalabas dun parang warning sign, parang sabi parang naka-block ng system administrator nyo. Kung sino yung nag-block nun, may lalabas dun kung bakit. Tapos kung disable mo, allow lang siya, wala siyang lalabas, I mean walang lalabas na warning sign. So pag gusto mo i-block, apply mo lang and then okay. And next tayo yung prevent access to command prompt, yung madamat ka sa paggamit yung command prompt, kahit command prompt na lang paggamit. So punta ka lang dito sa may user configuration, then administrative templates, system, and then dito makikita mo dito yung prevent access to command prompt. So double click mo lang din yan. So dito din may nakalagay din ng help ng description. If you disable this policy settings or do not configure it, user can run CMD. So yun yung sinasabi ko, baligtad siya. Pag i-disable mo, pwede siya magamit ng ng users, o I mean ng mga computers ng nasakop ng system administrator niya. Pag in-enable mo, parang naka-block. Tapos may lalabas din ulit ng warning sign kung bakit siya naka-block. So pag in-enable mo, may lalabas dito na sa option sa disable the command prompt script processing also. So lagay mo lang din yan dyan, yes, and then apply and okay. So next tayo sa sa deny all removable storage access. So punta lang ulit tayo sa computer sa user configuration, administrative templates, sorry. Then punta tayo ng system, and punta tayo dito sa removable storage. And then makikita mo dito yung all removable storage classes, deny all access. So double click mo lang din. So yun, may description ulit dyan, babasahin nyo na lang. Tinura ko na kung nasan. Joke lang. May nakalagay dito, if enable this policy settings, no access is allowed to any removable storage class. If you disable or do not configure this policy settings, write and read access are allowed to all removable storage classes. So kung gusto mo lang i-block, enable mo lang, then click apply and then okay. So doon na tayo sa prohibited user installing unwanted software. Kunyari download yung mga mga tauhan mo ng so joke lang. So punta na tayo dito sa computer configuration, then administrative templates, and then Windows components. Hanapin mo lang yung Windows installer, scroll down mo lang, and then dyan na. So makikita mo dito yung prohibit user install. So double click mo lang din. So dito din, pag in-enable mo, ganun din, may lalabas na ganyan. Tapos meron ditong kung sa option yung user install behavior, kung allow mo ba yung user
ng install or hide mo sa hide user install kung hide mo. So may description din dito kung para saan yan, kung ano yan. So if nakapili ka na, kunyari napili mo yung hide user install, apply mo lang din and click okay. Ngayon pupunta na tayo sa sa guest account status settings. So ganun din, punta lang ulit tayo ng computer configuration, Windows settings, and then security settings, and then local policies, and security option. So dito makikita nyo na agad dito accounts. Tandaan nyo lang accounts, then guest account status, and then click mo lang din yan. May lalabas na din dyan ng explanation kung para saan yan pag disable mo. So pag disable mo, madamat ka, click mo lang apply and then okay. So dito dito na din tayo mag-aano sa do not store LAN manager hash value on next password changes. So nandito din kasi siya, so ba't na natin i-skip, di ba? De, joke lang. So hanapin lang natin yung network security do not do not store LAN manager hash value on next password changes. Ningal ako. So dito din may explanation din kung para saan yan, kung kapag sa default sa Windows Vista and above enable, so default sa Windows XP disable. So pag nakapili ka na, i-disable mo lang din, then click apply and then okay. And sa audit policy, nandito din siya sa nakapaloob, kasi wag na natin skip, di ba? So punta lang tayo sa computer configuration, ganun din security settings, local policies, then audit policies. So nakapaloob lahat dito ng audits. Nandito yung audit account log and events, nandito din yung explanation, and then click mo lang success or failure. Nandito din yung account management, directory service, audit login events, and etc. And then punta na tayo sa sa preventing auto restart during schedule update installation. So punta lang excuse me, punta lang tayo sa computer configuration, administrative templates, Windows components, and then Windows update, and then manage end user experience. And dito lalabasin dito yung turn off auto restart for updates during active hours. So kunyari yung mga ang pasok ng trabaho nyo is 8 AM, sabihin na natin 7 AM, palong-palawa pumasok tapos sabihin natin 4 PM yung out nyo. So sa oras na yun, pag nag-start yung 7 AM na yan hanggang sa 4 PM na yan, hindi siya mag-auto restart. Kumbaga after nun, kung bukas pa yung computer, so then click mo lang yung apply. May description din siya dito kung i-explain niya. So explain, apply niya lang and then click okay. And if gusto mo yung specific active hours range for auto restarts, click mo lang dito. So the max active hours range can be set 8 and 18 hours. If you disable or do not configure this policy, the default max active hours will be used. So specific max hours pag in-enable mo, wala lang lalabas pag in-disable mo, kasi naka-allow yun lahat So kunyari pipili ka ng 18 hours, click mo lang and then okay. And that's it guys. Thank you. Sana may natutunan kayo sa walang kwentang bagay na tinuturo. Joke lang. Maraming salamat guys. Paalam. Mahal ko kayo.